Paano mabilis makaipon ng pera? Number 1. Pahalagahan ng bawat sentimo na pinaghihirapan. Kapag hindi mo na pinahalagahan o na-appreciate at sa tingin mo ay marami ka ng pera na ang tingin mo sa maliit na salapi ay wala ng halaga at parang kay dali lang na ilabas ito, ang tendency nito ay gumasta ka lang ng gumasta. Nagiging kampante ka sa paggamit ng pera. Maaaring sa unang tingin ay parang walang kwenta at halaga ang mga simpleng barya o sukli na nakukuha mo. Ngunit kapag ito ay naipon ng naipon, ay doon mo mapapansin na nagkakaroon na pala ito ng halaga dahil yung simpleng barya mo noon ay lumaki na at maaari mo nang magamit ito sa dapat mong pagkagastusan. Number 2. Kilalanin ang sarili. Kailangan mong i-real talk ang sarili mo o gisingin kung sino ka talaga. At kung may mapansin kang mali, kailangan mo nang ayusin yon dahil sa bawat desisyon na gagawin mo, palaging apektado ang resources mo. Alamin mo ang sarili mong kapasidad, lalo na pagdating sa paggasta sa ibang mga bagay. Kung alam mo sa sarili mo na hindi mo afford ang mga bagay na gusto mong bilhin, to the point na kailangan mo pang mangutang para mabili mo lang ang mga bagay na iyon, ay lalo mo lang nilalagay ang sarili mo sa alanganin. Hindi ka na nakakaipon. Bagkus ay nagkakaroon ka pa ng utang, mabili lang ang mga bagay na gusto mong bilhin na hindi rin naman importante. Number 3. Maging bukas sa opinyon ng mga successful na tao. Huwag mong masamain ang grind ng ibang tao. Bagkus, gawin inspirasyon ito para makaangat din sa pamamagitan ng mga aral nito sa buhay. Ikonsidera mo ang mga tips at payo ng mga naging successful na, lalo pagdating sa pagnenegosyo o may kaugnayan sa pananalapi. Mas may experience sila, lalo pagdating sa pag-iipon o pag-iimpok ng pera. Kaya naman, huwag mong baliwalain ang mga mapupulot mong karunungan galing sa mga ito. Hindi mo masasabi na baka sa pagdating ng araw ay magamit mo rin ang mga aral na natutunan mo sa kanila upang maging successful sa buhay at makatulong din para sa mabilis mong pag-ipon ng pera. Number 4. Piliin ang mga nakakasamang kaibigan. Sa ayaw mo mat hindi, kailangan mo maging aware kung sinong sinasamahan mong circle of friends. Sa panahon ngayon, marami naman ang walang saysay ang ginagawa kundi pag-aangas lang at paggastos. Kung mangyari ito, ay huwag kang matakot na maging mag-isa. Kung sa tingin mo ay nagiging sanhi lang sila para lalo kang maging magastos at hindi makaipon, ay kailangan mo mag-isip at umiwas muna sa mga ganitong tao. Hindi mo kailangan maging in at gumaya sa mga bagay na ginagawa nila, lalong-lalo na pagdating sa paggasta ng pera para sa mga walang kapararakang bagay. Halimbawa na rito ay ang mga kaibigan mong nag-aaya palagi sa mall para gumala, mamili at gumastos. Mga kaibigan mo na sa tuwing nakakahawak ng pera ay parang hindi makatiis na magwaldas ng pera at gumasta para sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa kasalukuyan. Number 5. Umiwas sa mga shopping apps. Sa panahon ngayon ay uso na ang pamimili gamit lamang ang pag-order sa cellphone o computer. Maraming shopping apps ang mabilis lang na may da-download sa cellphone o computer at makakapamili ka na ng mga bagay na gusto mong bilhin. Ngunit kung gusto mong makaipon, ay iiwas ka sa paggamit ng mga ito. Mas mainam na i-hide mo na lang ang mga shopping apps sa iyong cellphone o di kaya naman ay i-uninstall ito kung kinakailangan. Nang sa gayon ay maiwasan ang labis na pamimili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Number 6. Magkaroon ng tracking records. Huwag i-underestimate ang paggawa ng records o tracking sa paggastos. Dito mo kasi malalaman kung saan napupunta ang majority ng iyong mga kinikita. Kung napupunta ba ito sa maganda o mabuti. Sa tulong din ito, ay madedetermine mo kung ano-ano ang mga bagay na iyong pinagkakagastusan this past few days o week. At masasala mo na ang iyong mga importante at hindi importante na gastusin base sa last record mo.
Makakatulong ito sa iyo para mabawasan ang gastos mo sa mga hindi importanteng bagay at mas makakaipon ka pa. Number 7. Ayusin at bayaran ng mga utang. Para makalaya sa pagkakagapos sa negative energy dahil kapag ikaw ay may utang, ay may nailalabas kang negatibong enerhiya na pinaniniwalaan ng sarili mo. Gaya na lang ng problemadong pag-iisip sa mga utang mo. Kaya, piliin lagi ang makalaya sa pagkakagapos na ito. Huwag mo nang hintayin na magkaroon ka ng patong-patong na utang sa ibang tao. Dahilan para lalo kang malugmok at mamroblema. Kaya naman, bago unahin gumastos sa ibang bagay, ay siguraduhin unti-unti ay makabawas ka at makabayad ka sa iyong mga pinagkakautangan. Kapag nagawa mo ito, unti-unti rin ay makakasimula ka ng makaipon. Number 8. Tulungan muna ang sarili. Tandaan, hindi laging sa ibang tao manggagaling ang tulong. Kailangan ay tulungan mo rin ang sarili mo. Kung gusto mo talagang makaipon ng sa sarili mo lamang, ay tulungan mo ang sarili mo na umiwas sa mga hindi dapat pagkagastusan, sa mga luho na lalo lamang sa iyo'y magpapabaon sa hirap, at alaming mabuti kung ano-ano ba talaga ang mga bagay na dapat mong paglaanan ng gastos. Dahil kung ikaw, mismo sa sarili mo, ay hindi naniniwala na kaya mong mag-ipon, ay huwag mo nang hangarin na magtatagumpay ka dahil kulang ang iyong dedikasyon. Number 9. I-honor ang magulang sa kahit anong pagkakataon. Sa buhay Kristiyano, maginhawang buhay ang dinaranas ng taong hindi nakakalimot kung saan siya galing at kung saan siya nagmula. Ito ang posibleng paggawanan ng positibong enerhiya bilang inspirasyon sa buhay para mas lalong magsumikap. Isama at ikonsidera mo pa rin ang iyong mga magulang sa mga plano mo sa buhay. Nang sa gayon ay makakatulong ito para malimitahan o maiwasan mo ang paggamit ng pera sa walang kabuluhang bagay. Sa kadahilan ng nagkakaroon na ng personal attachment ang paraan ng pag-iipon mo ng pera. At number 10, magpasalamat at humingi ng gabay sa ating Diyos. Sa kahit anong maranasan, pagkalugi man o pag-unlad, ay palaging tatandaan na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. We all know that God is our great provider. Pero may sinasabi rin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi pa pwede na gusto mong makaipon pero wala ka namang aksyon na ginagawa para mangyari ito. Kaya naman, kailangan pa rin nating umaksyon para sa mga minimithi natin at palaging maging positibo ang pananaw sa buhay to attract blessings.